Hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayon nandito tayo sa may likod ng Golden Sunrise. Ayun o. Likod na yun. Dito sa likod. So, yung pinagtayuan talaga ng pabahay ng Golden Sunrise sa Tatlong Palapag dito sa Naik, Cavite ay gitna ng palayan siya. So, kinumbert na maging pabahay ng gobyerno. No? So, nasa likod tayo ngayon. Iikutin natin mula rito hanggang papunta doon sa may main road, hanggang doon sa gilid at saka hanggang doon sa may entrance na nitong Golden Sunrise, kung ano na yung development niya. Lipat natin yung camera para makita nyo ng maayos yung lugar sa likod. Yan siya oh. So bali palayan yan. Nandoon yan sa may barangay ng Malainin Bago dito sa may Naik, Cavite. So napakalapit lang yan sa National Road. O ilapit natin, zoom natin kung ano na yung development. So ayan oh. Halos ang dami ng mga building na ginawa at nagawa, at yung pa yung mga ginagawa pa. So lipat naman tayo ng ibang angle. Ayan, makikita nyo, puro kapunuan yan, puro kakawayan yan dyan sa may ilog yan dyan banda, sa may matataas na mga puno na yan. Ilog na yan dyan eh. So lipat tayo ng ibang angle. Paikot tayo ha. Ikot tayo, dito tayo sa may kabila na to, okay? Ayan, dito naman tayo sa kabilang side oh. Dahil nga malago yung puno na yan dyan, hindi natin makita dito banda, kundi yun lang yung parang ayan o, yung under construction pa. Pero marami na rin building na gawa na riyan. Ayan o, hanggang dito yan, hanggang dun. Lipat tayo ng iba pang anggulo. So ayan, dito makikita naman natin, ito yung pinaka bandang likuran na ng building, no? At makikita nyo yung structure na yan, ito yung magiging daanan ng mga PWD. So ito yung magiging hagdan from first floor papuntang third floor, from third floor naman papuntang siyempre ground floor. So ayan ho siya. So sa likod dyan, no, nitong pabahay ng gobyerno. So yan na yung mga lugar niya talaga, ayan no. Diretso pa rin tayo dito. Okay, ito naman yung isa pang angle. So sumuli lang natin ha. So ayan. Ayan na yung pinakalikuran. Makikita nyo, may bagong patapos na rin na naman na building. So marami ng building na gawa dito. Marami ng tapos at marami pa rin ginagawa. So dugtong-dugtong lang mo sila. Palapad lang mo ng palapad. Di lang mo natin alam pa sa ngayon kung ilang building yung gagawin nila at ilang unit, no? Yung gagawin nila dito sa may Golden Sunrise. Ito yung kabilang angle. So gagawin natin, didiretso tayo papunta dito. Dito tayo pupunta. Ito tayo dadaan. Ipa tayo kabilang angle. O ito naman yung isa pang angle niya, isang view. Makikita na rin natin dito talaga yung iba pang mga building, no? Usually sa likod talaga tayo ng pabahay na ito nag-umpisa mag-video. Gusto ko ipakita ko na kasi sa inyo yung development na nung pabahay na ginagawa niyan. Although ayan, kikita nyo yung mga bakal na ginagawa, yung mga gagawa. At yun, sa kabilang side na yan, kikita nyo meron ng pinturado, meron na rin mga poste, at meron ng building na kung titingnan mo, parang partial finish na. Pero overall, may mga ayos ng mga building dyan. Problema, hindi lang tayo binibigyan ng pagkakataon ng developer na makita natin na malapitan para makita ninyo ng maayos yung sakaling mapapaglipatan ninyo. So malapit na tayo. Ito na yung kanto na yun dyan. Ayan na yung National Road. So itong kalsada na to, ginawa ito para sa ika nga tawag dito, yung mga pananim, yung mga inani madaling matatransport papunta sa palengke. So ito na yung kanto. Kung tawagin itong pinanggalingan natin, ito yung Hugo. Tapos ito na yung National Road ng Naik, Maragondon, Ternate na Sugbo, Batangas. So ayan na. Ito na tayo. Pagka papunta ka doon, papuntang Ternate, Maragondon. Paglabas mo dito sa pinanggalingan natin. So pag papunta ka rito, papuntang Maynila ka naman. Kaya makikita nyo, ang dami ng sasakyan dumadaan, di ba? Okay.
Ito naman yung, kumbaga, tanaw na natin. Ito tapat lang to ng highway. Dito yung highway. At dito tayo pumesto kasi pagka tumapat tayo sa araw, mag-against the light na. So ayan na yung lugar. Hindi ko na rin masyadong makita kasi nasisinaw ako sa araw. At medyo malabo na rin sa camera natin. Parang kala nyo may fog, oh. So ayan naman yung kabilang side. Okay. Ito naman yung isa pang angle ng Golden Sunrise. So ayan. So kailangan pang pumasok dito sa Malainin Bago Barangay Road yan. Makikita nyo dyan sa ano na yan. Bago kayo makapunta, so kailangan nyo pang magsumakay ng tricycle na 25 pesos ang pamasahe. Pero kung medyo gusto nyo mag-exercise, pwede nyo naman ang lakarin. Mga 10 minutes o 5 minutes to 10 minutes, nandiyan na kayo sa pabahay na yan. Okay? Okay, ito naman yung daan. So galing doon sa kanto, sa may Flying Bee, bababa na kayo riyan. Papasok dito sa Malainin Bago Barangay Road. So hindi ito national road. Kita nyo puro mga tricycle transportation. Papunta doon sa Golden Sunrise. Ayun na yung Golden Sunrise. So, doon lang tayo kanina kumuha ng video, isang angle. Tapos ito na papunta na rito. So nakikita nyo, puro tricycle. Yung mga dumaraan dito, mayroon mga private vehicle, like mga kotse. So the rest, ang transportation dito ay tricycle. So walang jeep. May jeep man, kung pupunta na kayo sa ibang bayan, no? Like Trece, Ternate, Maragondon, meron. Pero kailangan nyo pang pumunta ng bayan, no? At doon sasakay para makasakay kayo ng jeep papunta ng bayan. So kung gano'n ang gagawin nyo, mapapalaki yung gasto nyo sa pamasahe. Sasakay kayo ng tricycle, o mga 25 to 30 pesos yung isa, papunta sa bayan, hindi nyo pamasahe pa ng jeep. Pero kung pupunta kayo ng Maragondon, Ternate, so sa kanto lang ng Flying Bee, excuse, pwede na kayo sumakay ng bus. Mas makakasave kayo. Papunta ng Ternate. Kung papunta naman ng Trece, walang bus papunta doon. So jeep talaga. So yun, medyo pricey kasi sasakay ka papunta ng bayan para sa terminal ng mga jeep. So ang dami na dito yan, mga dali. Dami ng mga negosyo yung itinayo dito dahil nga sa pagdami ng tao dito sa may Malainin Bago na Cavite. Sa dami ng pabahay na nakatayo. Kaya nga kung tutusin, pwede na itong tawaging bahay kapital ng Pilipinas, itong bayan ng Naik. Dahil sa sobrang dami ng mga pabahay na itinayo rito. Kasi kung isipin mo rin, ito yung parang ang daming malalapad na lupain na talagang pwedeng mapagtayuan ng mga pabahay. Tingnan nyo kung gaano kabisi na itong kalsada na to. Lalo ngayon December, magbabagong taon. Maya't maya may nadaan. Pero ng mga, ano ngayon, 2025, noong year 2020, excuse me, napakasukal pa nitong daan na to, napakakitid pa ng daan na to. At pinipinahan tayo ng mga sasakyan na to. Nakakainis. Nasa gilid na nga tayo, pinipinahan pa tayo. Pambira. Napakasukal. Ngayon, na-road widening na rin nila itong daanan na to. So ito naman yung kabilang angle ito. Ano yung pabahay. Lapitan natin. O pwede tayo makapag-zoom in, zoom out dito. So ayan na siya, i-zoom natin. So ayan na. Dami nang tapos na building, oh. Diba? Ganyan na itsura niya. So sana mabidyohan natin ng malapitan, lalong-lalo na yung mga unit. Tsaka yung mismong loob niyan kung ano na yung itsura.
So sana pumayag na yung developer niyan o taga NHA na makuha na natin para naman sa ganun ma-advertise natin sa mga possible beneficiary na itong pabahay na ito kung gaano kaganda. Tsaka kung paano nila ginawa. Mamaya hindi natin alam kung ano na yung ano, pero sana hopefully maayos. At sana magkaroon ng idea talaga yung mga beneficiary nitong Golden Sunrise na to. Kung gaano kalaki yung kwarto, ano yung itsura ng labas kasi wala man lang silang parang design na naka-display. So bahala ka na mag-isip. Hindi rin naman tayo ina-allowed na makuhanan natin ng video ng malapitan itong Golden Sunrise. So yun lang, balik na ulit tayo sa papunta ng entrance niya. So ayan naman yung kabilang angle niya. May mga gumagawa pa din, no? So kapag na-relocate na kayo dito, invite nyo naman ako sa unit ninyo. Para mas ganun ma-videoan natin yung laki ng unit para doon sa mga ililipat at mga malilipat pa, magkaroon ng idea kung gaano kaganda, kung talaga bang maganda ito. Ayun yung tanong pa rito. Kasi hindi tayo pinahihintulutan pa ng developer na mabidyohan ng malapitan, na makita natin kung maayos ba o maganda talaga o malaki yung mga kwarto, yung mga unit itong Golden Sunrise. Okay, so yan naman yung kabilang side. So, malapit na yan pagka dito ka. Pero doon sa kabilang side, yung malayo, yung malawak na pala yan. Pero dito, makikita nyo pa yan, yung bakanting lupa na to, kung gaano pa kalapad yan. So, yun yung mga pabahay. So, ito na yung, siyempre, mga local, mga residente. So, may mga hardware na rin dito. Dami ng hardware, tsaka gasoline station. Yan. Yung entrance ito, medyo malayo pa. Sa kalagitnaan nitong Malainimbago Barangay. Okay, so ayan, malapit na tayo. Ito na yung entrance. So ito yung parang compound ng Malainin Park. So ayun, no. So ito palayan, kikita nyo palayan yan. So sa gitna talaga ng palayan itong ito na yung tatlong palapag na pabahay ng gobyerno dito sa Naga Cavite. Siyempre yun, may mga poste na rin ng Meralco. Ito yung entrance niya. At wala man lang design. Gasino man lang yun. Talagang tinipid kahit design, wala kang idea kung ano yung magiging itsura niyan. At doon makikita nyo rin, merong tinatayo ng panibago. Ika, lipat natin, i-zoom natin. Ayan, no? May tinatayo na naman panibago. Ayan, makikita nyo, may mga poste na. Parang dalawang building na naman yan. Tapos yun pa yung mga tapos na, ayan, yung mga tapos na building na. At sa mga katabi, sa gilid, may mga itinatayo pa din. So ngayon, medyo blanco lang talaga tayo sa ano pa niya, sa information niya. Kung ilang unit yung ginagawa nila rito. Okay, tuloy na tayo. Kita nyo, kung gusto nyo makatipid sa transportation dito, kailangan nyo mag-invest ng motor o kaya e-bike. Kasi kung time to time pupunta kayo ng bayan, pupunta kayo ng palengke, sasakay kayo ng tricycle, medyo madugo. Kasi nga 25 to 30. Pagka may mga kasama kayo, pagka wala, siyempre special yon. Ayun ang problema. Kaya medyo mabigat. Kasi kung 30 papuntang bayan, palengke, balik kayo dito, 60 na. Depende yon. Depende pa yun sa tricycle driver. So ito na yung entrance. Katapat lang siya ding Malainin Park. Ito pa, mga row house yung dating ng mga pabahay dito, itong Malainin Park na to. Ayan, o. So may mga ginawa sila siyempre barracks. Tapos yung entrance, yung gate dito, wala pa. Wala pang ano yung magiging design. So yan, katulad dito. Ito, pabahay dito ng gobyerno, row house yung dating. Tapos ito na yung entrance niya. Katapat lang.
So wala ka talagang idea, ay makikita nyo, pinagdaanan natin. Wala kang makikitang idea na design man lang kung ano yung itsura. Hindi katulad dun sa may South Sabana na nakikita natin dun sa tarpaulin kung ano yung magiging design o itsura nung tatlong palapag na pabahay. Okay, so ayan. Hanggang dito yan, oh. Pabahay. Tapos dito merong isang building dito na although tatlong palapag, daluyan, mga community resource center, events place, trainings, venue. So yung katapat lang niya ng Golden Sunrise at saka ng katabi naman ng Malainin Park. So pabahay din yun. Pabahay din. Okay. So yun yung update natin sa mga pabahay ng gobyerno ngayong 2025. So December na ngayon, magbabagong taon na, 29 na ata. Kung ano na yung nangyari. So tuloy-tuloy pa rin naman yung pag-aayos, paggagawa nila ng mga pabahay. Lalong-lalo na doon sa mga maapektuhan ng ginagawang trend ng gobyerno. Kasi alam natin dito sa mga tatlong palapag na pabahay, sila yung mga naapektuhan ng proyekto ng gobyerno, yung mga i-relocate dyan. So yun yung balita natin, and then ayun din yung sinasabi ng mga nagko-comment sa ating comment section sa ating YouTube channel. So na yung mga naapektuhan na nga na gagawing LRT, no? Yung mga may relocate dito. Okay? So napapahaba na yung kwentuhan natin. Maraming salamat sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel, sa mga nagsasubscribe, sa mga nanonood, syempre sa mga supporters natin. Maraming salamat po sa inyo. Go na ho tayo sa susunod pa uli nating video. So dito sa Papalapabol, ito yung private naman na subdivision, yung Paradisimo. So shout out sa kanila. Private na subdivision yan. So napapalibutan ito ng mga subdivision dito ng pabahay ng gobyerno. So katulad doon sa may Bukana, yung Malainin Park, tsaka yung Golden Sunrise. Dito sa bandang unahan dito, yung Erika Luis, Balay, yung mga subdivision at saka Christoph Height, yung mga pabahay na nakatayo dito. And then ito nga, yung private subdivision. Okay?